Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. Magandang araw mga kabayan. Posible magkaroon pala ng problema ang budget sa taong 2026 dahil ilang senador mismo kasama po Senator Marcolita, Senator Robin Padilla, Pato de la Rosa at marami pa sa minorya ang hindi po pumerma dahil nakita po nila na puno po ng insertion at napakaraming kaduda-duda na pinunduhan ng gobyerno ni Marcos Jr. na inaprubahan ng bicameral report. At isa po dyan mga kabayan, itong farm to market road, nakaduda-duda nga na posibleng magiging source na naman ng corruption at ang kanilang gagamitin para sa impeachment ni Vice President Sara. At yan po ay isa sa ating pag-uusapan. Kasama po sa ating pag-uusapan, mga kababayan, ito na. Ang sinasabi po ni Vince Dizon at ng gobyerno ni Marcos Jr. nasa pilitan daw po na kinuha ni Congressman Leandro Libiste itong files na ngayon na may nilalaman ng cover files kung saan lumabas ang iba't ibang pangalan, hindi naman po kasama sa gobyerno ngayon, bakit mayroon po silang pondo? Ulitin natin, Manny Pacquiao and of course, si Lisa Tanas ay kasama. Ngayon, gumawa po sila ng kwento na ito daw ay pursahan na kinuha ni Congressman Libiste at nasugatan pa nga daw yung kamay nito si Asi Cabral. Alam mo, napakalaking kabubuhan yan. Mamaya, pabanatan natin at pag-uusapan po natin. Intro pa lang yan. Okay, so marami po tayong pag-uusapan mga kabayan. At kaya nga nang sinasabi ko, itong gobyerno ni Marcos Jr. ay puno po ng kadramahan, puno kasinungalingan. Lalong-lalo na ang kanilang tagapagsalita, si Claire Castro, na posibleng madisbar, posibleng maharap sa isang disbarment case. Nako, kinakabahan na talaga itong si Claire Castro, mga kababayan. Okay, kanina nabanggit ko po sa inyo na isa po sa tumutol sa pagperma nitong ratification ng 2026 budget ay si Senator Marcolita, Senator Robin Padilla. Bakit? Ito panoorin natin, mga kababayan. Bago natin puntahan yung capital files and of course, yung kanilang sinasabing pwersahang pagkuha daw ni Congressman Libiste. Meron bang pwersahan na nung lumabas si Congressman Libiste, kasabay niya, kausap niya? Di ba mga kababayan po natin kung pwersahan kinuha yan, pwede sila mag-file ng reklamo agad-agad? Pwede agad sila magpatawag ng security. Bakit pwersahan kinuha yung capital files na yan? Bakit wala? Bakit ngayon lang? Anyway, mistado na yan sila. Tata kay Sir Marcolita, mga kababayan natin. Masakit ang loob ko na mag-object dahil kasama niyo akong nagumpisa at nagsimula sa pagbusisi nitong 2026 budget. But I stand my ground for the conviction against the chance of possible abuses of the budget. Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. An uncomfortable reminder that safeguards on the paper do not always prevent abuse in practice. Matuto na tayo sa mga multo ng kahapon. No. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon na maulit ang mga anomalyang hanggang ngayon ay hindi pa napapanagutan at nagdulot ng poot sa ating mga puso. Maraming salamat, Mr. President. So, yan po, mga kababayan po natin. At kaya tutol po, Senator Marcolita, kasi hanggang ngayon ay hindi pa nga nasolusyonan ang mga naunang complaint, naunang petition po sa Supreme Court, yang pag-question sa 2025 national budget na ginawa ng gobyerno ni Marcos Jr. na puno po ng corruption at anomalya. Hindi man lang nagdeklara ang Supreme Court kung ito po ba ay constitutional o unconstitutional. Sa maikling salita, ay may mga katanungan pa na hindi nasagot, mga kababayan natin, ang Supreme Court. Nako, ang Supreme Court ngayon, mga kababayan natin, hindi na po natin maintindihan kung bakit ang dami pong nakapinding, bakit hindi nila inaaksyonan. So, anong tawag dyan? Natutulog or patulog-tulog na lang po ba yung Supreme Court po natin? Bakit hindi nila dinidesisyonan? So, again, ang pinag-uusapan nating mga pending, paulit-ulit, ng mga petition dyan sa Supreme Court. Kita nyo lang, yung mga petition ng habeas corpus patungkol po sa illegal na pag-aresto kay President Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa po lumabas ng desisyon kung legal ba or illegal ang pagpaparesto kay President Duterte na ngayon ay nananatili sa dahig. At dahil kailangan natin gumawa ng paraan para maglabas ng decision ang Supreme Court,
hanggang ngayon ay patuloy pa rin na tayo ay nangangalap ng mga signature para po isumite sa Supreme Court. Kaya tayo po ay patuloy na nag-iikot dito sa Luzon, particularly sa Luzon, dahil ito po yung area na kung saan tayo nagpo-volunteer. Makikita natin mga kababayan, napakarami po yung pumipirma. Hindi man natin iniisa-isa lahat dahil wala man tayong sapat na kasama para isa-isain o magbahay-bahay o panghumingi ng kanilang voluntaryong pagpirma kung sila po pabor or kontra sa pagpapaaresto kay President Duterte. Pero nakikita natin na kusang lumalapit yung tao para po pumirma dito po sa Tay Kami Naman Signature Campaign. Kaya maraming salamat sa pumirma at sa January 5 onward ay mag-iikot tayo muli, particularly po sa Luzon, para mangalap at makapirma naman yung ibang naghahangad na makiisa sa Signature Campaign ni Tatay Digong. Para kagaya po ng budget na hindi po nailabas ang mga desisyon ng Supreme Court, may madesisyonan din yung habeas corpus na i-file ng mga anak ni Tatay Digong patungkol po sa illegal na pag-aresto sa kanya. Eh, syempre, yung agarang pagkapauwi ni Tatay Digong sa ating bansa. Okay, so Senator Robin Padilla hindi rin pumirma. Senator Bato at pagkakalam mo Senator Amy and Senator Bongo, hindi rin po sila pumirma. Pero hindi ako sigurado mamaya hanapin natin yung mga listahan ng mga pumirma sa ratification ng 2026 na national budget. And kaya na sabi nga ni Senator Marcolita, kasama tayo na nagbusisi ng budget. Pero nakita natin na may mga anomalya pa rin. So, kumbaga, mayroon pa rin corruption na nasa loob, mga kababayan natin. So, ngayon, Senator Robin Padilla hindi rin bumabor kasi napaka-unfair nga naman. Bakit lagi na lang Luzon ang napakalaking budget? Yung Visayas at Mindanao, napakaliit. Kaya ang progreso sa Visayas at Mindanao, napakabagal. Sa Manila, no? Dito lahat ang budget. Pero ganun din Kumbaga, napupunta lang sa corruption ang napakalaking budget na nilalaan dito sa Luzon. Sinasabi ko nga sa inyo ang corruption, hindi talaga nila titigilan, hindi talaga sila titigil itong mga corrupt sa paggagawa ng pangungurakot. Tingnan nyo lang, yung EDSA po mga kababayan, okay yung kalsada, sinira, anong nangyari? Nagkukos ng napakatinding traffic. So pera lang ang kailangan nila. Diba? And then, hindi naman masusolusyonan yung traffic dahil hindi naman po lumapad ang kalsada. So, inayos yung pavement, useless din. Maayos nga yung pavement, bakit pa kailangan ayusin? So, pera-pera lang. Okay, ito, pakinggan natin ang rason ni Senator Robin Padilla kung bakit siya ay hindi rin pumirma. Okay, data ka Robin. Yung pong pagiging masyadong makamanila yung ating budget. Yung pong Visayas saka Mindanao, lagi pong nahuhuli. Nakalulungkot pong sabihin na 15% lang sa buong budget ang pupunta sa Mindanao. Wow. At ilang porsyento lang ang pupunta sa Visayas. Matagal ko na pong sinusulong. Actually, dapat mga kababayan po natin patas yan. Dapat, bibigyan nila ng pondo, bibigyan din ng mga proyekto ang Luzon, ang Visayas at ang Mindanao, which is sila po actually is kailangan po para magiging balance ang takbo na ekonomiya sa ating bansa. Kaya noon pa man, sinusulong po ni Senator Robin Padilla ang federalismo. Dahil yan po ay magdedepende sa kinikita po ng bawat lugar. So kung magkano kanilang kinikita, so yan ang kanilang magiging source. So yan, actually pabor din ako dyan sa federalismo na yan. Magiging kawawa lang yung mga mahihirap na probinsya dahil maliit lang po yung kanilang kita. Pero may chance po sila na gumawa ng paraan para palakasin ang kanilang probinsya, yung kanilang nasasakupan para magkaroon din sila ng mas malaking income. So sana magiging pabor po yun sa lugar na malalakas, kagaya ng areas sa Mindanao, pero napakaliit lang po yung budget na binibigay ng national government. Kaya yan po ang posibleng magiging rason para itulak itong federalismo kung ganon-ganon lang din naman ang ginagawa po ng mga opisyal ng gobyerno na yung area sa Mindanao ay hindi nila pinupunduhan. Kaya naintindihan po natin kung gaano po kadismayado itong si Idol, Senator Robin Padilla. In fairness Senator Robin Padilla ay talagang napakasipag po magtrabaho sa Senado. Kulong na maging federal tayo, pero ang nangyayari,
sabi sila ng sabi, hindi, gagawa natin ng paraan yan, magiging patas tayo, magiging lahat ay bibigyan ng panahon, bibigyan ng oras. Pero hindi ho nangyayaring ganun. Lagi nasa Imperial Manila lang ang budget. Pangatlo, ako ho ay nalulungkot sapagkat yung 2025 budget ho, hindi pa rin ho na ipapaliwanag ng maliwanag kung ano ba talaga yan? Ano ba nangyari dyan? Di ba ho yan ho, meron ng kaso sa Korte Suprema at inaantay po natin kung anong desisyon. Bago ho tayo nag-aantay ng desisyon, meron na hong kadami-daming lumalabas na mga usap-usapan, pagbibintang dito, itinuturo dito na ako yun ho ang pinakamasakit December 23, meron hong naglabas ng mga larawan ng mga senador na sinasabi na nakasama doon sa NEP, doon sa National Expenditure Program. Ako po'y gulat na gulat sapagkat yan nung NEP ay nanggagaling ho yan sa executive. Hindi ho yan nanggagaling sa legislative. Ibig pong sabihin, ang gumawa po niyan ay budget po yan ng presidente, president's budget. Napaka-imposible po na napunta po yung pangalan ko dyan kasama ng ibang senador. Ako po'y naguguluhan, 2025 po itong binabanggit ko nakasama po ako dyan. Mga kababayan, napaka-imposible pong mangyari niyan sapagkat ako po ang Pangulo ng PDP Laban. Ang PDP Laban po, noong panahon na yan, ay kampanyahan. At kami po ang napaka-oposisyon. Nasa oposisyon po kami, eleksyon yan. Ibig sabihin, kahit saang banda, hindi ho ako susuportahan ng administrasyon dahil napaka-imposible na bigyan nila ako ng proyekto o bigyan nila ako ng kahit ano. Yun nga pong lahat ng... So, ibig sabihin lang mga kababayan po natin, propaganda lang yun. So, gumagawa sila ng paraan ngayon para isama yung mga opposition, kasama po, yung kaalyado ni Vice President Sara para masira po. Ayan, Senator Robin Padilla. Totoo naman. Nakita natin si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Ongab, mga kababayan, di ba? Wala nga po silang sapat na binigay na pondo ang gobyerno ni Marcos Jr. Kung gaano kalaki po, bongacious kumbaga, ang pondo na napunta kay Martin Romualdez and Sandro Marcos, ganon din po kaliit ang napupunta sa mga kaalyado ni Vice President Sara, kasama ang mga senador and congressman. So, tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, bakit napasama ang kanyang pangalan? So, parang itong ginawa po ni Sandro Marcos, di ba? Na mayroon po siyang mga insertion na naka-allocate po sa Davao. Pero magtaka ka, hindi yan naman sakop ang Davao. And of course, area po yun ng mga Duterte. So, bakit nagkaroon siya ng insertion doon? So, ibig sabihin, yung nagpapatupad noon, yung nag-ooperate noon, ay national government na hindi alam ng mga local congressman. So, ang tawag dyan nila is parking, mga kababayan. So, tuloy tayo. Ang pasabog ni Senator ng aking individual amendment na naumpisahan ng mga proyekto noong 2023, 2024, hindi yung ibinigay sa akin ng 2025. Ako ay FLR. Ibig pong sabihin ay for later release. No chance. Ibig sabihin, wala kang budget. Paano pong nagkaganon? Nawala naman nung logic siguro yon na yung opposition president bibigyan ng presidente ng... Sa may salita, mga kababayan, ginamit po ang pangalan ni Senator Robin Padilla sa paninira or either nilagyan ng pundo pero wala siyang kaalam-alam. So, ang nagpapatupad ay national government, DPWH, at the same time, itong gobyerno ni Bangag Bongbong Marcos, mga kababayan. Okay, punta na po tayo dito po sa Cabral Files. Cabral Files, napakalaking iskandalo, mga kababayan po natin. Itong picture na ito ay nagpapatunay lang na hindi pwersahan na kinuha ni Congressman De Veste. Nagpapakita lang na hindi niya rin po ninakaw ang mga dokumentong ito. Bakit? Ayan kitang-kita po mga kababayan po natin na magkasama po sila,
magkasama po sila ni Undersecretary Cabral habang naglalakad. So, paano po, mga kababayan po natin, na sinasabi po nila na persahan, paano nasasabi nila na persahan na kinuha po ni Congressman Libiste itong files kay Cabral. Diba? Paano nila nasabing nakuha? Bakit magkasama? And supposed to be, pwede nila ipatawag sa security, di ba? At pwede silang magreklamo mismo na ayan, kinuha yan. Pwede silang mag-file ng kung anumang reklamo na kinuha po yung files na yan. Pero bakit noon pa man, no? Mga kababayan po natin ay hindi sila nagre-reklamo. So, diyan pa lang malalaman mo na puno po ng anomalya, puno po ng kasindikatuhan ang gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos. So, gumagawa sila ng paraan para makagawa po sila ng paninisi sa ibang tao at masabing hindi totoo itong Cabral files. Pero ngayong lumabas na po, mga kababayan po natin, at yung pagpapakita po nila ng files na ito, patunay na inaamin nila. Legit itong Cabral files na nilabas po ni Congressman Laviste. Anyway, mga kababayan po natin, panoorin po natin ang isang interview ni Congressman Laviste sa isang network television. Okay? At sinasabi niya nga po na yung Cabral files na yan, ito yun, okay, so i-play natin to. Okay. And the dozens of other people that have these same files, you, Sec Claire Castro, will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the file that I've uploaded. Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Ayoko naman na... So, yan po nag-iingat nga po itong si Congressman Laviste at ayaw niya na siya ang sisisihin. So, kasi alam mo naman, no, siya ang pag-iinitan once na siya po ang naglabas nito. Pero kahapon, dapat mag-privilege speech siya at ilabas niya sana yung mga pangalan, ilabas niya na kung ano yung hawak niyang Cabral files. Pero hindi po siya pinayagan ng Kongreso. Ngayon yung picture na kumakalat ngayon, kung saan sinasabing sa pilitan daw po na kinuha ni Congressman Laviste, pag-amin lang po nila. So kung kinuha sa pilitan, pero ang totoo, nakita natin na magkasama sa Cabral, legit po yung files na hawak ni Congressman Laviste. At ito may mga tao po silang pinalabas, mga kababayan po natin. So sinasabi na sila daw po ay ang mga taong magtitistigo, okay, patungkol po sa Cabral files. And may pinalabas din po yung pulis ngayon, ito panoorin din po natin, patungkol sa kanilang findings, no, sa pagkamatay ni Cabral. So may ibang version na naman sila. Parang ang gulo-gulo, no? Tanda natin, tinanggal po ang dalawang opisyal ng Benguet Police dahil nga po sa pagkamatay nito ni Cabral. So, ang pinalabas nila is mishandling of evidences. Pero, alam mo yung hindi sumunod sa kanilang script o hindi papayag sa kanilang script na gustuhan. Kaya, kanilang tinanggal. Anyway, ito panoorin natin yung kanilang bagong findings and itong bago nilang propaganda para palabasing sinungaling itong si Congressman Laviste. Ito po yung ating highway, yung edge. Tapos yan po yung actual na ravine. Ginawa ng 3D scan ng PNP Forensic Group ang bangin sa Quezon Road, Tuba, Benguet, kung saan nakitang patay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mahigit 16 na metro ang lalim ng bangin, sintaas ng gusaling 6 hanggang 9 na palapag, pero wala pang 1 metro mula roon. So, ang taas yan, mga kababayan, Ang pinaghulugan ni Cabral, indikasyon daw na walang tumulak sa kanya, base sa mga bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano na mga kababayan, so, ibig sabihin may tsuri sila na tinulak. Akala ko ba suicide? O bakit ngayon may tulak? Ni Cabral, sigurado silang nahulog siya na unang paa bago nabagok. Kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Isa si Cabral sa mga sinasabing Grabe naman yan, mga kababayan po natin. Magpapakamatay ka, magpapadaos-os ka pa.
Gusto mo pang pakiramdaman yung sakit habang ikaw nagpapadaustos. Wala katuwa po yung minsan yung mga pulis po natin. Oh. So, sa kanilang mga tsorya, mas matalino pa tayong ordinaryong Pilipino. Palagay nyo may nagpapakamatay pa na gusto nang mamatay, na dahan-dahaning saktan ang kanyang sarili. Yung mga naglalaslas na dahan-dahan, yan po ay gusto pang pigilan. Yan po ay parang tinatry lang po nila kung kaya nila pakiramdaman yung sakit. So, yung mga suicidal na mga tao. Pero yung kay Cabral, kung gusto niya talaga na mamatay agad, tatalon agad yun. Bakit pa magpapadaos? Kaya nakakatawa po itong tsorya ng pulis. Hindi lang po tayo yung natatawa doon sa tsorya ng pulis na nagpapadaos-os. Marami din po sa ating mga kabayan ay pinagtatawanan po yung tsorya ng pulis na nagpadaos-os daw po itong si Cabral. Okay, punta tayo dito sa Cabral Files. Ding pangunahing karakter sa maanumalyang flood control projects. Ang anumang nalalaman niya maaaring taglay ng tinaguriang ngayong Cabral Files na meron daw kopya si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Pero para sa ilang tauhan ng DPWH, parsahang kinuha ni Leviste ang mga yan. September 4 nang puntahan ni Leviste si Cabral batay sa kuha ng CCTV sa DPWH Central Office. Nakunan pasado alas 5 ng hapon nung lumabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pumunta sa programming office. Kasunod ni Leviste si Cabral. Nang lumabas silang dalawa mula sa programming office, kitang may hawak na mga papel si Leviste habang may tila ipinapaliwanag si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary So ayan po mga kababayan po natin, paano nagkaroon ng persahan na kinuha ni Congressman Leviste, magkasama sila ni Cabral. So itong mga taong nagsasalita ngayon, na witness daw, nakakita daw na sinaktan, nasugatan ang kamay ni Secretary Cabral. Ito po is bagong bagong gimmick at propaganda na naman po nila. Kung nasaktan si Cabral nung kinuha ni Congressman Leviste, September po yun, nung kinuha ni Congressman Leviste, bakit di siya nagreklamo? Di ba? Kung persahan, pwede siya mareklamo Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan boses ni ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin. Nasugatan pa nga raw si Cabral na makapag-agawa ng dokumento kay Leviste. Ang alam Yan. So bakit hindi yan pinapakita yung mukha ng mga putang inang yan? Di ba? Kung yan sila ay lehitimong witnesses at nakita nila yung mga pangyayari ng sinasabing nagkaagawan ng mga hawak na dokumento itong si Congressman Leviste, bakit hindi po sila nagpapakita ng kanilang pagmumukha? Identify nila yung kanilang pagmumukha. Putyang i-public documents di ba? Gusto nilang mag-witness, gusto nilang patunayan. Bakit di sila nagpapakita ng kanilang mukha? Bakit pa kailangang i-hide? Dahil sila ay binayaran. Dahil sila ay mga fake na mga testigo. Bakit di nyo ipakita? Diba? Sa amin nga, sa signature campaign nga, nagpapa-interview pa yung tao. Perma ni Presidente Duterte. Para lang sa perma ng interim release or paglaya ni Presidente Duterte. Ayan, Cabral Files. Nagtitistigo sila na nagkaroon ng sakitan. Nasaktan daw yung kamay ni Cabral. Bakit hindi sila nagpapakita? Takot? ko paper cut. Pagkapasok po namin, naalala ko po, Bayot. yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, gano'n kasi may sugat ako. Niutos ni Cabral na bigyan siya ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taon 2025. Kutsa yung GMA po, mga kababayan po natin, naging naging tulay para po. It doesn't necessarily mean po na sila po yung So ang GMA naging tulay sa isang kasinungalingan ng mga witnesses na ito. Kung saan gala, witness po sila, nasa gobyerno sila, DPW sila.
Sinasabi na sila ay nakakita, bakit hindi sila pakita ng kanilang pagmumukha? Magkano yung bayad? Para po palabasin na talagang nanakit pa si Congressman Leviste para po makuha yung Cabral files. O bakit hindi nagsalita si Cabral? Bakit hindi siya nagsalita na sinaktan ako, kinuha yung files? Wala. So bakit ngayon lang? And of course, patunay po mga kababayan po natin na yung Cabral files ay legit po, 101%. So ano pang masasabi ng isang Claire Castro na fake yung Cabral files na yan? Ano pang masasabi nitong si Vince Dizon na hindi niya ino-authenticate yung Cabral files na yan? Di ba bisto ngayon? So, bisto ngayon ang kanilang kasinungalingan. Bisto ngayon ang kanilang propaganda na gustong palabasin na fake itong Cabral files. So, nagpapanik sila ngayon. Kasi gumagawa sila ngayon ng kwento para palabasin na saktan ito si Cabral. So, talagang marami po silang gustong gawing kasinungalingan. Ang problema nila ngayon, sa dami po ng kapalpakan nila. O ayan, yung mga ICI commissioner nagre-resign na. Okay? So, nabibisto na kung sino yung mga involved na hindi naman miyembro ng gobyerno na may pondo na pinunduhan po nila. Yung may mga malalaking pondo kasama si Martin Romualdez, si Sandro Marcos at ilang pa mga opisyales. And of course, yung kasama ng mga nasa Quadcom, sila po yung mga malalaking pondo, nagkabistuhan na ngayon. Talagang nagpanik po sila. And talagang halatang kabado po sila. Dahil kahapon, mga kababayan, hindi po nila pinayagan magsalita si Congressman Leviste patungkol po sa Cabral files. Kaya marami po tayong abangan, mga kababayan po natin. More popcorn, more reaction videos pa tayong makikita, and more commentaries pa patungkol po dito sa Cabral files. Ngayon pa lang, nakita na po natin na legit po itong Cabral files. Itong sugat na ito, itong mga nagsalita na ito po ay mga kasinungalingan. At itong sinasabing, no, nagbayad pa sila, mga kababayan po natin, nagbayad pa umano sila ng 2 milyon para po magkaroon ng incentives itong mga kongresista na pumirma. Anong sabi ng kanilang chairman on Committee on Appropriation? I vehemently deny that statement. So, deny daw. Siyempre, mukha pa lang, mukhang magnanakaw yan. Kaya, kawatan yan. Yan ang DPW's insertion queen. At ang queen ay si Bujide. So, palagay mo magsasabi ng katotohanan ang mukha ni Swansing na yan? Hindi po. Mangiti-ngiti lang yan, pero magnanakaw din yan. Kaya kung si Kimbo ay malupit, malupit din po si Swansing. At ngayon, nasaan na nga ba itong si Congressman Saldico? Mukha nagtatago na si Congressman Saldico At mukhang napapatahimik na Wala na pong video nilalabas. Mukhang nahilot na. Grabe talaga ang gobyernong bangat. Kaya mga kababayan, hindi tayo titikil. Dapat patuloy tayong mag-iingay sa social media man o sa mga rallies para hindi po nilang isipin na tinatanggap na lang nating mga Pilipino yung putyang inang pagnanakaw nila sa kaba ng bayan. Kaya kawawa po yung mahihirap ngayon, lalong naghihirap. Walang access po sa libreng eskwelahan, libreng edukasyon kumbaga, libreng health services. Dahil po ang pera na dapat napupunta sa health services, sa libreng edukasyon, ay pinagnanakaw nitong mga hinayupak na kasabwat ni Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy tayo na mag-iingay, mga kabayan. Maraming salamat po. Kung kayo po ay umabot sa video ito, huwag kalimutang nag-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, isang subscribe. And ganoon din po yung ating official Facebook page. Kababayan Viral. Kababayan PH na lang, wala nang viral. Hindi na tayo nagpo-viral. Kababayan PH po, yung ating official Facebook. Para naman lagi kayong updated. Lalo na sa ginagawa natin, signature campaign ng Tay Kami Naman. Amoy ang bansang may isang